nga, pader. Kami na lubungan. Nasaan yung mga lapid na raw? So, ang nakita namin dito ay libingan na tower. Watch tower. Kasi may nababasa tayo dito na may nakasulat dito sa bato. Relic of Old Spanish Cemetery. So eto guys, nagpasama tayo sa mga bata para mapuntahan yung sinasabi nilang libingan ng mga Kastila na pinaniniwalaan noong 16th century pa. So si tatay ho, yung in-interview natin kanina, siya ho yung nakakaalam doon. So hindi na siya makakyat doon dahil nga rin sa matanda na. Pinasamahan tayo sa mga bata dito para maakyat at matingnan natin yung lapida ng mga sinasabi nilang libingan ng mga Kastila. So yun guys, grabe ang taas pala. Grabe yung inakyat namin mula doon sa pinaka main road highway nitong daanan ng lungsod. Inakyat namin yung isang bundok doon sa harap ng lumang simbahan. So meron daw tayong makikita dito na isang lapida na kung saan yung mga nakadibing ay yung mga Kastila pa. So ito po yung nasa baba. Yan. So ingat lang ho, baka dumidiretso-diretso kayo dito sa isang lugar na pinagkukunan nila ng panamping or lupa. So ayan, nasa itaas na tayo ng parte nitong bundok na to. Naya, pader. Kami na lubungan. Nasaan yung mga lapid na raw? So ang nakita namin dito ay libingan na tower. Watch tower. So may nababasa tayo dito na may nakasulat dito sa bato. Relic of Old Spanish Cemetery. Daan na lungsod, Poblacion 1, Bubo Masbate. So may marker dito nakalagay, Relic of Old Spanish Cemetery. Grabe ano guys, hindi natin nakalain na dito sa itaas ng isang bundok, dito sa daang lungsod, may makikita tayong isang Relic of Old Spanish Cemetery. Ito yun. So ito makikita natin guys, dito yung paikot. Yan. So ito yun. So makikita natin yung structure na itong parang pader na to na pabilog. Yung mga bato na ginamit pa sa pagtayo ng tower na to o libingan ay may makita tayong mga corals pa. Yan, made of corals. Yan o, may mga corals tayo dito na makikita. Saan na yun? Yan. So if dyan naman sabi mo dito sa lugar, ito ba libingan? Para sa akin, watchtower ito. Kung makikita mo sa labas, yung banda, makikita mo, kita-kita yung dagat. Kung may mga paparating, makikita agad. Oo, Watchtower. watchtower dati ng mga Kastila. Tingnan mo, pabilog siya. Kita mo, sir? Oo. Yung may ano dun, may nakasulat na Relic of Spanish Cemetery. Ano yon? Hindi ko alam bakit sinabi nila na Spanish Cemetery ito. Kasi kung Spanish Cemetery, meron dyan sanang butas. May makita sana tayong butas sa wall. Pero pabilog to siya. Saan nilalagay nila dito yung cemetery? Mga bangkay ano? Mga bangkay. So base sa structure niya, hindi siya pwede maging libingan. Oo, kasi yung structure niya is pabilog. Then nakaharap siya sa dagat. Then kadalasan ganyan yung mga structure ng mga watchtower ng mga Kastila. Made of stones and limestone. Corals. Yung tawag niya na is mamposteria. Bamboo. Mamposteria. In architectural design niya is mamposteria. Hindi ko ma-consider na cemetery siya. Kung cemetery to, meron sana mga butas. Mga old baga na cemetery ng mga Kastila. May mga butas. Then dapat pahaba na pwede magkasya yung katawan or buto ng tao. Pero itong structure na ito is wala kang makikita sa loob at sa labas ng mga butas. Flat lang siya. Then yung hulma niya is pabilog. Gaya ng mga klase ng mga watchtower ng mga Kastila na nakaharap sa dagat. Possible na watchtower siya kasi sa baba andun yung konbento, then yung simbahan. Kasi noong unang panahon ng mga Kastila, parating sinasalakay ng mga Moros yung mobo. Okay. So eto guys, yung makikita natin sa loob nitong tinatawag ni Sir MJ na watchtower. Hindi naman daw ito libingan dahil yung hulma, yung structure nito ay kagaya ng mga watchtower ng mga Kastila nung unang panahon. Para ma-warningan agad yung mga malalapit doon sa simbahan na mayroong mananakop na parating na gusto sila lusubin. So eto yon. Para sa akin, nagtaka lang ako bakit may nakasulat doon na
relic of Spanish Old Cemetery. Kung sasabihin nga natin na kung babatayin natin yung sinabi ni Sir MJ, malayong malayo sa isang sementeryo o libingan itong napuntahan natin ngayon. So itong mga ganitong lugar ay dapat hindi natin pinapabayaan. Dapat ito'y ating inaalagaan para makita ng mga ibang tao, ng mga taga dito lang din, ang pinagmulan ng history ng Mubo, lalo na yung mga naunang tao na naninirahan dito sa barangay na to, lalo na dito sa barangay Daang Lungsod. Yan, meron pala kayo ditong watchtower na panahon pa ng Kastila dito sa itaas ng isa sa mga bundok dito sa Mubo, Masbate. Ito yon.